Magandang araw sa iyo. Kumusta naman? Pag-usapan natin ngayon yung espiritual na paglalakbay. Kasi madalas 'di ba parang ang tingin natin diyan, ang bigat. Yung parang laging may kailangang gawin, kailangang patunayan. Pero paano kung hindi pala siya tungkol lang sa sariling sikap? Paano kung may kinalaman to sa biyaya? Ang mga source natin ngayon ay galing sa isang pag-aaral. Ang pamagat ay Spiritual Formation as Grace-Driven Participation. So titingnan natin, ano ba itong sinasabing pakikilahok na ginagabayan ng biyaya? At ang mission natin, alamin kung paanong ang pagbabago raw ay hindi lang resulta ng disiplina natin, kundi parang isang pakikiisa sa pagkilos ng Diyos. May tanong nga doon sa source eh. Paano kung ang pinakamasugid mong pagsisikap ay hindi sukat ng paglago, kundi simula lang ng biyaheng pinasigla ng biyaya? Interesting, no? Sige, umpisahan natin dito. Marami sa atin, siguro ikaw din, nakakaranas ng pagod, yung burnout sa spiritual life. Oo, totoo yan. Yung parang may checklist ka lagi. Magdasal, check. Magbasa, check. Maglingkod, check. Yung tinatawag na tension of trying. Nakaka-relate ka ba doon minsan? Nako, oo. Sobra. Madalas kasi parang ang mindset natin, parang gym lang yan eh. Mas maraming effort, mas magaling. Mas maraming nagawa, mas spiritual. Yun nga. Pero ayon sa mga sources natin, delikado yan. Pwedeng mauwi sa legalismo. Nakakapagod, tapos pag nag-fail ka, grabe yung hiya. O kaya naman, nagiging mapagmataas ka pag feeling mo ang galing-galing mo. Tama. Ang punto raw, hindi yung effort lang, kundi effort na kasama ang Diyos. Bilang tugon, alam mo yun, tugon sa kanyang pagkilos. Okay, gets ko. So, ano yung alternative? Itong grace-driven participation nga. Paano to? Paano to naiiba sa nakasanayan natin? Ang pinaka-basic, yung pundasyon, ang Diyos ang laging nauuna. Siya ang initiator. Ever since Genesis, 'di ba, hanggang New Testament, laging siya yung nag-aalok ng biyaya, ng kabutihan. Hindi natin to kinakita, parang sweldo. Hindi earning. Tayo tumutugon lang. Responding. May sinabi nga si Dallas Willard, maganda to eh. Ang biyaya hindi kalaban ng pagsisikap. Okay. Kalaban siya ng pag-earn. Yung pagpupumilit na parang may utang na loob sa iyo ang Diyos dahil nag-effort ka. So yung effort natin, dapat pagtanggap at pagtugon dun sa biyayang andyan na. Okay, malinaw yon. Pero paano na yung mga spiritual disciplines? Yung panalangin, pag-aayuno, pagbabasa ng Bible, may lugar pa ba yan? Oo naman, napakahalaga pa rin, sobra. Ang nagbabago lang siguro, yung pananaw natin. Paano? Hindi na sila parang mga merit badge na isusuot mo para masabing, uy, spiritual ako. Hindi ganon. Okay. Nagiging means of grace sila. Mga paraan, mga lugar, mga pagpakataon. Kung saan tayo nakakatagpo sa Diyos. Kung saan tayo hinahayaan nating nahubog niya tayo through the Spirit. Tulad nung sa Acts 2, di ba? Yung first church, yung devotion nila sa mga gawain na yon, tugon yon eh. Tugon sa espiritu na natanggap na nila. Hindi para matanggap pa lang. Parang pagtakas ng layag para sumagap ng hangin. Exactly. Yun ang analogy. Tumaas ka ng layag para mahuli mo yung hangin ng espiritu. Hindi yung ikaw yung gagahaod mag-isa hanggang mapagod ka. Ganda niyan, okay. Kumokonekta ba to dun sa sinabi ni Jesus sa John 15? Yung puno ng ubas at mga sanga? Sakto. Yan mismo yung logic ng pagpapanatili or abiding. Ang sanga, paano ba namumunga? Dahil nakakabit sa puno. Tama. Hindi dahil sa sarili niyang sikap na magpapabunga. Dahil lang nananatili siyang konektado. Yung ating paglago, yung ating bunga, resulta yun ng panananatili natin kay Kristo. Sabi nga niya, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So yung effort natin, saan dapat nakafocus? Sa pananatiling konektado. Okay. Ito, medyo tricky part siguro para sa iba. Paano natin ipapasok yung mga verses tulad ng Philippians 2? Yung work out your salvation. Oo. With fear and trembling. Tapos kasunod, for it is God who works in you. Parang magkasalungat. Parang ganon pero hindi. Yan yung tinatawag na divine paradox. Isang magandang kabalintunaan.
Tayo, nagsisikap, workout. Pero bakit natin to nagagawa? Dahil ang Diyos ang works in. Siya yung kumiilos sa loob. So hindi siya 50-50 effort. Hindi, parang 100% God's work and 100% our response and participation. Hindi pwedeng paghiwalayin. Tapos yung sa Titus 2 naman, yung biyaya na nagtuturo sa atin, Oo, ano yon? pinapakita doon na ang grace hindi lang siya basta pardon sa kasalanan. Aktibo siya. Ito yung nagsasanay sa atin, nagtuturo, nagbibigay kakayahan para talikuran yung kasamaan at mamuhay ng matuwid. Ang biyaya mismo ang power source at teacher natin. Wow. Okay. Ang ganda pala pag pinagsama-sama. So, practicals naman tayo. Paano ito isa sa buhay araw-araw? Sa trabaho, sa pamilya, nang hindi tayo bumabalik doon sa performance trap. Yung parang kailangan laging may maipakita. Magandang tanong yan. Siguro imbes na mag-focus tayo sa dami ng nagawa o sa checklist, i-shift yung focus sa attentive abiding. Attentive abiding. Ano yun? Yung mapagmatyag na pananatili, yung araw-araw tatanungin mo, Lord, ano po yung ginagawa niyo ngayon sa paligid ko, sa puso ko? Paano ako pwedeng makiisa? Mas active listening, kumbaga. Para mas relational. Oo. Tapos tingnan yung mga disciplines sa bagong lente. Mag-ayuno ka, hindi para hangaan ka, kundi para mas maramdaman mo yung dependence mo sa Kanya. Okay. Magbasa ka ng Bible, hindi lang para maging expert, kundi para mahubog ka nito, para makilala mo siya. Tapos, tanggapin din natin na yung paglago, madalas mabagal. Hindi instant. Hindi talaga, malalim siya, hindi laging kita agad yung resulta. May mga tools din na nabanggit sa sources like yung weekly rhythm planner, para lang magkaroon ng balanse, hindi puro work, hindi puro rest. Oo. Para intentional. Sumo, yung effort ko ba, tugon na sa biyaya, o pagpipilit pa ring kumita nito? Self-reflection ba? Ang galing. So malinaw nga, ang pagbabago pala, hindi yung paghinto sa effort, kundi pagbabago ng puso sa likod ng effort. Tama. Mula sa pag-earn, papunta sa pag-respond. Mula sa pagkayod mag-isa, papunta sa pakikilahok. Participation talaga. Mula sa pressure, papunta sa partnership. Ganda nun. Partnership? Oo. Kaya ang tanong natin, hindi na siguro yung paano ako magiging mas mahusay na Kristiyano? Parang ang bigat nun O nga, Kundi, paano ako mas makikibahagi sa ginagawa na ni Kristo sa loob ko, sa buhay ko? Ang sagot diyan, hindi mas maraming pressure, kundi mas malalim na pagdanas sa Kanya. Mas maraming tiwala sa biyaya niya. napakagandang punto niyan. At bilang pangwakas na hamon sa iyo na nakikinig, kung ang buhay espiritual ay parang sayaw kasamang espiritu, may mga area ba sa buhay mo ngayon na parang ikaw yung pilit na nangunguna sa sayaw? Ikaw yung naglilid sa halip na magpasakop ka lang at sumunod sa kanyang bayanad na pag-akay. Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa malalimang pantalakay natin ito. Hanggang sa susunod.